Maria, tama bang sinabi ng fiancé ko na sinigawan mo daw siya? Anong dahilan mo para gawin yun? Seryosong tanong ni Marco kay Maria. Hindi sir, tipid na sagot nito sa kausap. Sweetheart, tingnan mo, nagsisinungaling pa siya, sumbong ulit ni Clemmy. Maria, say sorry to her, utos ni Marco kay Maria. What? No, I won't do that. I have my right na sagutin ang mga sinabi niya sa akin, sir. Sagot ni Maria nang hindi niya napansin na napa-English siya sa wala sa oras. Pati ba naman ako sinusuway mo na? Tandaan mo, bago ka pa lang dito, sambit ni Marco. Sorry for that, sir. Pero hindi po ako magsusorry sa fiancé niyo dahil hindi ko naman siya sinigawan. I won't say sorry for the thing I didn't do. Now, will you please excuse me? I have more important things to do, sir. Paalam ni Maria sa amo niyang si Marco. Walang hiya, akala ko tatanga-tanga at walang alam ang atsay na to sa isip ni Marco dahil di man lang niya nakitaan ng takot si Maria habang nakikipag-usap sa kanila ng nobya niya. Habol hininga naman si Maria nang nakapasok na siya sa kanilang silid. Hindi na niya nakontrol ang kanyang pagkaabugada sa harap ng mga taong yun at dapat di siya magpatalo sa mga ito lalo na sa babaeng mukhang kabayo na iyon. Tahimik na ang buong mansyon at natapos na ang mahabang araw. Hindi pa tapos si Marco sa kanyang mga documents sa library kaya naghihintay pa si Maria hanggang matapos ito. Ano ako, Lady Guard, na magbabantay lang dito hanggang matapos siya? Linggo naman bukas ah. Ano kaya kung pasukin ko at tulungan ko na lang siya? Naiinis na talaga si Maria habang nakaupo sa may hagdanan. Inaantok na talaga siya sa kahihintay. Ilang segundo pa ay di na siya nakapagtimpi at pinuntahan na nga niya sa silid-aklatan kung nasaan si Marco. Mahinang katok lang ang ginawa ni Maria. Yes, come in. Sagot naman ito na nasa loob. Dahan-dahan naman binuksan ni Maria ang pinto at nakita niyang tutok na tutok ang mga mata ni Marco sa mga documents na nasa harapan. Sir, pwede na po ba akong matulog? Kasi 1 AM na po. Kung tutuusin, overtime na po ako nito. Sambit ni Maria sa amo habang pilit niya tinatago sa sarili ang pagkayamot. Tiningnan naman siya nito na nakakunot noo. So what kung overtime ka? Babayaran naman kita. Diretsang sagot ni Marco sa kanya. Hay nako, hindi man lang nakuha ang ibig kong sabihin. Ang hina talaga. Antok na ako, gusto ko nang matulog. Mahinang tugon ni Maria na inakala niyang siya lang ang nakarinig. What did you say? I heard you're saying something. Tanong ni Marco sa kanya. I didn't say anything, sir. Tanging na isagot na lang ni Maria sa kanya. Nakaupo lang si Maria sa couch malapit sa desk ni Marco. Nakaidlip na ito sa kakahintay na matapos ang amo hanggang sa nakita na siya ng binata. Dahil sa antok na din si Marco ay hinayaan na lang siya na doon matulog sa couch at pumasok sa kanyang kwarto para matulog na din. Dahil sa nagawid sa pagtulog ay nagising na si Maria. Pagdilat ng kanyang mga mata ay nagtaka pa siya na nasa library pala siya nakatulog. Kainis ka talagang lalaki ka. Hindi mo man lang ako ginising. Ano kaya kung ikalat ko lalo itong mga papers mo para maggalit ka? Inis na sambit ni Maria sa kanyang sarili. Sa sobrang inis niya, mag-aalas 3 na pala ng umaga. Dali-dali namang inayos ni Maria ang mga documents ni Marco na kailangan nito dalhin sa opisina. May mga numero ang bawat dokumentong nandoon at iyon siguro ang nilagay ng amo para palatandaan ng pagkasunod-sunod at nang hindi siya malito. Tiningnan niya ito at wala sa tamang ayos kaya inayos niya ito kahit hindi na magkatugma ang mga numero. Wala pang 20 minutes ay natapos na niya ang pag-aayos kaya lumabas na siya ng library at nagtungo sa maid's quarter para ituloy ang kanyang pagtulog. Hay nako, yun lang naman pala ang ipapaayos, magbibigay pa ng direksyon, mali-mali naman, wika ni Maria sa sarili. Natulog na din ito kaagad dahil maaga pa ang gising niya pagsikat ng araw. Linggo ng umaga, 7 AM na gumising si Maria at napuyat ito kagabi, kaya bahala na kung maggalit ang amo nito at late siya nagising. Good morning Maria, anong oras ka na ba natulog kagabi? Hindi na kita inantay pa kasi pagod din ako, tanong ni Aling Bida sa kanya. Hay naku manang, pasado alas 3 na po ng umaga ako nakatulog. Pero nakatulog naman ako sa couch habang naghihintay kay Sir Marco. Sagot ni Maria sa matandang babae na si Aling Bida habang humihigop ng mainit na kape.
Buti at nagising ka na bago pa magising si Sir Marco dahil tiyak na tatawagin ka noon. Baka magsisimba yun mamaya. Dapat ayusin mo ng mga damit niya pang alis, sabi ni Aling Bida kay Maria. Alam naman ni Maria ang kanyang gagawin dahil tinuro na sa kanya ng matandang babae ang lahat. Nagsisimba din palang kumag na iyon. Dapat isama niya ang impacta niyang fiancé para masunog naman ang sungay. Sambit ni Maria sa mahinang tinig. Anong sabi mo, Maria? Tanong ni Aling Bida sa kanya. Sabi ko po, alam ko na ang aayusin kong damit mamaya kung magsisimba si Sir Marco, sagot ni Maria sa matanda. Sa mansyon naman ng mga Vasquez ay sobrang nag-aalala na ang ina ni Maria dahil di nila alam kung nasaan na ang kanilang anak. Alfredo, hindi ka ba naaawa sa anak mo sa pinagagawa mo sa kanya? Dahil doon kaya siya lumayas dito sa bahay natin. Hanapin natin siya. Baka kung ano nang nangyari sa anak natin, sambit ni Mami ni Maria sa asawa nito. Hayaan mo siya, Lina. Ipinahiya niya ako sa kumpare ko. Kusa siyang umalis ng bahay, kaya kusa din siyang babalik sa atin kung nahihirapan na siya. Wala akong balak na hanapin siya. Matalino ang anak mo, kaya alam niya ang ginagawa niya. Matigas na sambit ng daddy ni Maria. Habang sa mansyon ng mga Zamora, nag-uusap sina Maria at Aling Bida habang kumakain ng agahan. Biglang nag-ring ang telepono sa kusina. Good morning, Sir Marco. Yes, sir. Mga sagot lang ni Aling Bida ang narinig ni Maria sa usapan. Maria, pinapaakyat ka ni Sir Marco, sabi ni Aling Bida kay Maria. Bakit daw po? Tanong ni Maria. Baka may ipapaayos lang sa'yo. Sige na, umakyat ka na at naghihintay na yun sa'yo. Sambit ng matandang babae. At umakyat na nga si Maria sa itaas na silid. Mahinang katok lang ang ginawa ni Maria. Come in, sagot ng nasa loob. Good morning, sir. Pinapatawag niyo daw po ako? Napatitig naman si Maria kay Marco dahil bagong gising lang ito kaya nakaboxer pa ito. Pakiayos ang damit at mga gamit ko. Magsisimba ako matapos ko maligo. Pagkatapos, pwede ka nang lumabas. Utos ni Marco kay Maria at pumasok na ito sa banyo. Hindi man lang siya inantay na sumagot pa. Hay nako, yan ba ang magsisimba? Masunog ka sana. Akala mo kung sino kang magaling. Tugon sa isip ni Maria. Dali-daling inayos ni Maria ang damit at iba pang gamit mula ulo hanggang paa ng amo niya. Huli na niya kinuha ang brief ni Marco. Ano kaya kung lagyan ko ng sili ito para magtanda ka? Para brief lang, ipapahanda pa sa akin. Naisip na tugon ni Maria. Matapos na niyang maiayos ang lahat, ay lumabas na siya ng silid nang may biglang tumawag sa telepono. Inangat naman niya ito at sinagot dahil yun din ang bilin sa kanila. Pag telepono ng bahay ay sasagot sila basta sagutin ng maayos ang nasa linya. Hello, good morning, Zamora's Residence. May I know who's on the line, please? Magalang na tanong ni Maria sa kabilang linya. Hoy, buba! Sino ka? At bakit ikaw ang sumasagot ng telepono? Nasaan si Marco? Bakit andyan ka sa kwarto niya? Anong ginagawa mo dyan? Nandyan ba siya? I want to talk to him. Sunod-sunod na tanong. Sino kayang tumawag kay Marco? Abangan natin ang susunod na kabanata.